kilala sa yung biyaya ng Diyos. At hindi rin siya matatawaran at matutungkusan. Kaya salamat tayo mga kapatid, yung ating kaligtasan dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kasi kung wala po yung biyaya, lahat po tayo patungo sa impyerno. Kahit gaano karaming kabutihan ang gawin ng isang tao, kung wala yung biyaya ng Panginoon sa Kristo, hindi mo siya magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya sabi ng Bible, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. For by grace are ye saved through faith, and not that of yourself, it is the gift of God. Amen. Not of works, lest any man should boast. Kaya dahil po natin ang ating mga sarili at muling biyaya ng Panginoon na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At alam po natin ang ating King James Bible, iwasan ng pag-uusap, daldalan. Amen. At mag-focus po tayo sa pakikinig ng Word of God. Igalang natin ang tagapagsalita at especially ang salita po ng Diyos. Tawagin po natin Pastor Alan Patungan. So, okay, tayo po ay nadako na po sa ating pong pag-aaral sa mensahe. Ito po tayo sa ating bubuksan mga kapatid. 1 Timothy chapter 6. Po iniaan po na magsitayo. Sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 5. Yung mga tao ay tumayo at nagbigay galang po sa salita ng Diyos. No? Dito po tayo sa 1 Timothy chapter 6. Beginning from verse number 6 down to verse number 11. 1 Timothy chapter 6 verse number 6, no? Verse number 6 hanggang verse 11. 1 Timothy chapter 6 verse number 6 hanggang verse 11. Okay, nandiyan na po kayo mga kapatid. Say amen. Sahin po natin ng sabay-sabay 1 Timothy chapter 6 verse number 6 down to verse number 11. Ready? Begin. But godliness with contentment is greater gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be content. But they that will be rich fall into temptation, and ensnare into many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Tayo po ay tapos. Let's pray. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa kagandahan po ng araw, ng panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin na magkasama-sama po kami ng inyong mga anak, yes, Lord. ang kakapatid. Sa inyo Panginoon, kami po ay inyo nga pong pagpalain Panginoon, Yes, ng inyong mga salita, turuan Panginoon ng Diyos Banal Espiritu, ikaw po siyang aming teacher, aming comforter. Kayo po ang siyang magbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman upang maintindihan po namin at i-apply po namin ito sa aming buhay Kristiyano. Salamat po Panginoon at kami po ay inyong pagpapalain sa araw nito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take your seat mga kapatid. Salamat po. Salamat din po. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. So ang ating pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatang pong Don't Quit in 2026. So makita po natin dito sa ating binasa, ito po yung mga warnings about covetousness, no? Na nangyayari po sa panahon natin. Marami na po tao na hindi kontento sa kanilang mga sarili,
No? Yung iba, mayaman na, nagpapayaman pa ng gusto. Right, that's right. No? Pagdating ng kamatayan, hindi naman nila madadala yun. Correct. Iiwan po ng mga tao, kahit Kristiyano, ang mga naipundar, mga naipon pagdating sa kamatayan. Amen. No? Kaya makita po natin, sabi po dito sa verse 8, therewith content, magkaroon po tayo ng kakontentuhan this 2026. Kailangan po ng bawat isa sa bawat anak ng Diyos ay magkaroon ng kakontentuhan sa kanyang sarili. Nakakalungkot po, maraming Kristiyano hindi po makontento sa binigay ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. No? Kaya pagdating po sa pagpunta sa church, hindi na excited. Amen. Mention. Wala na yung tinatawag na excitement. No? Kanina nga, nabanggit ni Brother Justy, wala na excitement sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Amen. No? Bibihira na po. Pero salamat, meron po nananatili, katulad mo kapatid, na excitement ka pag araw ng linggo, no? Hindi ka susuko. Hindi ka mag-quit. Nasasabihin mo, Pangit, hindi na ako pupunta ng church. Titigil na ako. Hinto na ako. Ayaw ko na mag-church mula ngayon. Marami po tayong kapatid, mga kapatid dito na kung saan ay huminto na. Nag-quit na ng 2025 at until now ay hindi na po nakakasama natin. Ayaw na. Mga kapatid, pero ang Panginoon may mga dinadagdag po. No? Right. Kasi gawain po ito ng Panginoon, hindi po gawain ni Pastoral. That's right, sir. Pag mayroon pong nawala o umalis, ang Panginoon may dinadagdag. Amen. No? Papansin niyo po ito, nung umalis po ang Abera family, yes, naan po natin, no? Nagpaalam pa nga sila, pumunta sila sa bahay, nag-fellowship po tayo doon, pero alam niyo po, na-miss po natin sila. Yeah. Amen. That's Ano? right. Kaya palagi po kaya po pinipray po rin pa rin natin sila Aberia family kahit na sila po ay malayo na sa ating lugar. Hindi pa rin po natin sila iniwawalay sa ating hapong mga panalangin. No? Kahit na sila Nanay Auring, wala rin po rito, nasa Batangas. No? Yung ibang mga kapatiran na nasa ibang bansa, katulad ni Sister Amy Matildo, Sister Junesa, Sister Snooki, no? Marami pa pong iba, Sister Irene Pabe. No, nandiyan po yung nakikita natin. Panalangin po natin, no? Patuloy sila, kasama natin sila sa ating panalangin. Makikita niyo po, hindi nag-quit ang church sa pananalangin po sa kanila. Amen. Kaya, huwag tayong mag-quit mga kapatid. Don't quit this 2026. Maring inisip mo na, itong 2026, Panginoon. No? Gusto ko muna magpahinga. Rest for a while tayo, sabi ng Bible. Pahinga muna ako. No? Tagalog. Alam niyo po, si David yung nagpahinga, ano nangyari kay David nung siya'y nagpahinga? Kasala. Nagkasala. Huwag natin hayaan na maisahan tayo ng kalaban pag tayo nagpahinga na panandalian, meron pong gagawin ang kalaban para ito tayo ay papaksakin. Right. Ano ba ang sabi ng Bible? That the thief cometh but to steal and to kill and to destroy. Yan po ang gagawa ni Satanas. Maisahan po ang bawat Kristiyano. No? Amen. I-destroy ang bawat buhay ng Kristiyano. At pagka ikaw ay down na, mahirap ka na makabangon. No? Marami pong Kristiyano sa panahon ngayon, down po ang spiritual life, Amen. nahirapan bumangon sapagkat, mga kapatid, ayaw po nilang magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Amen. Nawawala na po yung tinatawag na center of God's will. Tama. Kaya nag-quit na. Tumitigil na. Dating kasama mo sa street preaching, wala na. Dating kasama mo sa pagbibigay ng drugs, hindi na nagbibigay ng drugs. Nasa bahay. Dating kasama mo sa Bible study, hindi na mo na kasama sa Bible study. Amen. Iba na ang kasama. Amen. No? At nang iba na ang kasama, nahuli. Imbis na holy,
huli. Hindi, imbis na huli tayo sa Panginoon, huli tayo ng Panginoon. Ibang kasama. Ibang nakasama eh. Di ba nakakalungkot po yun? Ang ginawa tayong huli ng Panginoon, yung pala, nahuli tayo ng Panginoon. Amen. Huli. Huli. Nakakalungkot po yan pagdating ng judgment seat of Christ. Harap ka sa Panginoon, anak, ito yung ginawa mo sa lupa. Mapapakabot ka na sa... Mapa-flashback yun. No? There is no, no? Walang lihim na hindi mahayag. Huli. Huli. Lahat ng lihim po ng bawat tao mahayag. Di man nakita ni Pastor. Di ko man nakita yan, pero nakita ng Diyos. Amen. Kala nyo dito lang may CCTV sa langit din. Whether it be good or bad. Yes, whether it be good or bad. So don't quit mga kapatid. This 2026, marami na po ngayon. Marami na, kaya ang ibang mga churches ngayon, paunti ng paunti, sapagkat marami ng Kristiyano nag-quit na. Tumitingin sa tao. Bakit? Tumitingin nga po sa tao eh. Hindi tumitingin sa mga bagay na dapat pong magpalakas sa Kanya. Amen. No? So makita po natin, bakit po kailangan po natin na hindi mag-quit sapagkat malapit na tumating ang Panginoon. Tama po. So, makita po natin, don't quit in 2026. Before you quit, consider these things. No? Bago ka mag-quit, mga bagay nito, i-consider mo sa buhay mo. Para malaman mo na hindi ka dapat mag-quit. Na hindi mo dapat gawin ang pag-quit sapagkat quitter is a loser. No? Ang mag-quit, talunan. Ang uurong, talo. No? Kaya nga po mga kapatid, pagka tayo po umurong sa labanan, hindi tayo mananalo. Amen. Para po yung, ano po yung, ang sabi po ng ano, di ba? Christian is a playground. Christian is a battleground, not a playground. Amen. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na tayo po ay maging talunan. Hindi po talunan ng mga Kristiyano dapat. Amen. Yes. We are more than conquerors to them that love Him. Amen. So makita po natin, huwag po tayo maging quitter. Nasusuko pagdating po ng mga problema. Sino ba ang walang problema? Si Job nagkaroon ng malaking problema na mas malaki sa problema mo, pero hindi siya sumuko. Amen. Namatay ang 10 anak, nawala ang mga ari-arian, pero hindi niya sinumbat sa Panginoon ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ikaw kapatid, yung problema mo katiting lang sa problema ng kapatid na Job. Amen. Yung problema natin katiting lang yan sa problema ng Panginoon nang nasa po ay nasa lupa. Ang kapatid, huwag po natin hayaan, madala po tayo ng mga bagay-bagay na magpapakwit sa atin at magpapasuko sa atin sa ating buhay Kristiyano. Amen. Huwag natin hayaan tayo po'y maging talunan Kristiyano. No? Before you quit, consider these things. Amen. Number 1, dito po tayo mga kapatid. Buksan po natin ang Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Ano po ang sabi ng Bible sa Philippians chapter 2 verse 8? And being found in passion, ito po yung kaninang nabasa natin sa Sunday school. And being found in passion as a man, no, ang ating Panginoon sa Kristo, pinatutungkulan dito, he humbled himself, nagpakababa ang Panginoon, and became obedient unto death, even the death of the cross. So number 1, makikita natin, consider the cross. Mga kapatid, huwag kang mag-quit, i-consider mo ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hanggang kamatayan, si Yesu Cristo ay nabuhay sa mga patay. Nang siya'y namatay, hindi po niya sinisi sa iyo ang kanyang ginawa. He obedient. No? Even the death of the cross,
na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang siya po ay maging masunurin sa kanyang tatay. Sabi po niya sa verse 8 na yan, obedient, became obedient unto death, even the death of the cross. No? Ikaw kaya, kapatid, hanggang sa nabubuhay ka ngayon, magiging obedient ka ba hanggang sa mamatay ka? Good question, sir. Tayo, nabubuhay tayo ngayon, hanggang sa tayo'y mamatay, magiging obedient ba tayo sa Panginoon? Yun ang naging encouragement ng ating Panginoon. Yun ang magiging encouragement din natin, no? Na hindi tayo mag-quit sapagkat marami po talagang darating sa buhay ng Kristiyano na mga pagsubok sa buhay. Yun. Kasama po ang pagsubok sa buhay. Yes. Hindi po yan nawawala. Amen. Kabahagi na ng buhay natin yan. Pero salamat, mayroong mang pagsubok na matindi sa buhay mo at sa buhay ko, kasama natin ang Panginoon. Para mag-asawa eh. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Yes, totoo yun. Tama yung narinig, kasama mo ang Panginoon. Okay. Kasama natin, kasama mo. No? Kaya, even unto death, he became obedient. No? Hindi po nagreklamo ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hindi po siya nag-quit para ipago ang kanyang, para siya po ay pagtubos ng ating mga kasalanan sa krus, para siya po ay bigyan tayo ng pag-asa, para tayo po ay hindi mapunta sa impyerno, dahil para sumampalataya tayo sa kanyang ginawa sa krus. No? Tapos, konting problema lang tayo, sumusuko na tayo sa buhay Kristiyano. May reklamo na tayo, gusto natin tumigil. Panginoon, hindi naman tumigil. Hindi siya nagreklamo sa krus. Ikaw at ako, nagre-reklamo na. Si Job hindi na nga nagreklamo eh. No? Mga example po yan. How much more ang ginawa ng ating Panginoon. He became obedient unto death, even the death of the cross. So don't quit. Consider the cross. No? Alalahanin mo kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa Kristo 2,000 years ago, siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay sa mga patay dahil sa iyo at sa akin. Amen. Dahil sa akin. Kung wala yung ginawa niya, lahat tayo patungo sa impyerno. Pero salamat, namatay ang Panginoon para sa iyo. Para sa atin. Nagkaroon po tayo ng pag-asa. No? Binigay ang buktong na anak, kaisa-isang anak ng Diyos, tumubos sa ating mga kasalanan. Hindi siya nag-quit. Amen. Pero bakit ang Kristiyano nag-quit na? Amen. Umihinto na. Tumitigil na sa gawain ng Panginoon. Richard. Ang Panginoon yung tumigil ba nang siya po'y nakapako sa krus? No. Pasan-pasan niya ba yung kanya nga pong krus? No? Inataw-hataw pa siya. Sinampal-sampal ang Panginoon, dinuraan. Kinilagyan ng korona ng tinig. Pinako ang kanyang kamay at paa. Binutasan pa ang kanyang tagiliran. Yung mga hirap na yun, hindi natin kaya mga kapatid. Pero hindi siya sumuko. Amen. Ikaw at ako, susuko tayo mga kapatid. 2026 na. Right. Richard. Dumarating sa buhay mo, sumusuko ka na. Alalahanin mo na lang yung ginawa ng Panginoon. Every time, pag ikaw ay gusto mo na sumuko, ipaalala sa iyo ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ipaalala sa atin. Amen. Remember. Remember Him. Kaya nga nagkakaroon tayo ng Lord's Supper. Last year, nagkaroon tayo ng Lord's Supper. October. No? Pinaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. Amen. Every time, bakit po kailangan alalahanan ng Panginoon? Sapagkat maraming dumarating sa buhay natin ng mga problema at pagsubok. Trials, testing, troubles, name it. Temptation. Kailangan po natin consider the cross. Don't quit. We must consider the cross. Ano sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Marami pong nangyayari mga kapatid.
hindi na po inaalala yung ginawa ng Panginoon. Kaya minsan po mga kapatid, o madalas sa Kristiyano, ayaw ko na. Tigil na ako kasi hindi niya iniisip yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Tama. Pero kung iisipin mo at ako, ang bawat isa sa atin, palagi natin alalahanin yung ginawa ng Panginoon 2,000 years ago. Hindi siya uminto, hindi siya nag-quit. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Amen. No? Son. Magpapatuloy ka sa Panginoon kahit na mahirap. Pero alam mo, kasama mo ang Panginoon. Amen. Kahit na mahirap, sa buhay ng Kristiyano, huwag mo isipin na hindi ka maghihirap. Pero maganda dito, kasama natin ang Panginoon. Every time, mga kapatid, Hebrews chapter 12, verse number 2, ano sabi po dito? Hebrews chapter 12. Looking na Looking for Jesus. Jesus. Palagi po natin gawin po yan. Humingi sa No? Consider the cross. Palagi mong isipin, alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore seeing looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, tingnan niyo po, endured the cross. Sobra ang hirap na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, despising the shame. No? And sat down at the right hand of the throne of God. Ipinahiya pa ang ating Panginoon. Tayo nga po, pagka na konting ano lang, nahiya na tayo. Tapos nag-quit ka na eh. Ang Panginoon, pinahiya siya pero hindi siya nag-quit. Nakuha niyo po? Ang Panginoon, pinahiya ang ating Panginoon pero hindi siya nag-quit. Amen. Hindi siya sumuko. Yan. Bakit po? Sapagkat sinabi niya, it is finished. Amen. Pero tayo, konting hiya lang, nahiya ka na. Sumusuko ka na, ay nahiya ako, magdala ng Bible. Nahiya ako magsuot ng ganito. Wait. Ikaw nahiya. John! Mahiya ka kung may ginagawa kang kasalanan. Tama, sir. Amen. Pero kung wala kang ginagawang kasalanan at kalooban ng Panginoon ang ginagawa mo, huwag kang mahiya. Amen. Nahiya No? dahil gumawa ng mabuti. Huwag kang mahiya pagka gumagawa ka ng mabuti at para sa Panginoon mo ginagawa yan. Amen. Amen. No? Tignan niyo po yung ginawa ng Panginoon. Kahit na siya po ay pinahiya ng mga tao, hindi po siya nag-quit. Tayo mga kapatid, napahiya lang tayo sa ibang tao, napahiya lang tayo sa sinabi ng tao, nag-quit na tayo. Amen. Tigil na. Ay, napahiya ako. Sinabi ni Pastor. No? Wala naman ako sinasabi pangalan mo eh. Tama. Son. In general naman yung sinasabi natin dito eh. Amen. Pangkalatan po yung ating mensahe. Hindi sa isa lamang o ilan lamang. Hindi pa rin No? nag-individual. O hindi individual. No? So makikita natin mga kapatid, kung siya, hindi po siya nahiya, no? Pinahiya po pala siya, pero hindi siya tumigil, hindi siya nag-quit. Ikaw, nahiya lang, tumigil ka na. Nasabihan ka lang, tumigil ka na. No? Endure. Nireview ka lang, tumigil ka na. Amen. Great. Nakakalungkot po minsan sa mga Kristiyano pagka nare-review, hindi naman para ipahiya. Hindi ka para ipahiya ng Panginoon. Hindi ka para ipahiya ng lingkod ng Panginoon. Hindi ka para ipahiya ng salita ng Diyos. Amen. Para sa ikalalago mo yun. Amen. Kakabuti. Kakabuti mo yun. Now consider mga kapatid yung mga bagay na yan. Colossians 1:20. Ano po ang sabi dito sa Colossians 1:20, mga kapatid? No? Marami tayong bubuksan ng mga verses. Ano po ang sabi ng Colossians 1:20? So, consider the cross. Alalahanin palagi natin yung ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Huwag kang mag-quit, kapatid. Huwag tayong mag-quit. Amen. Ilang taong ka na naglingkod sa Panginoon, babaliwalay mo na lamang yung mga taon na yon na kasama mo, Panginoon. Tapos, pupunta ka sa makamundong bagay,
No? Gagawin mo ang kagaya ng ginawa ni Demas. No? Gagawin mo yung kagaya ni Diotrephes. Gagawin mo yung ginawa ng pagdududa ni Tomas. Maraming bagay po, no? Ano ang sabi ng Colossians chapter 1 verse number 20? Sabi po dito sa verse 20, and having made peace through the blood of His cross. Amen. Mga kapatid, yung dugo na nabayubay, yung dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, no? Bakit ka mag-quit? Merong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo para tuubos sa iyong kasalanan. Amen. Tapos ikaw mag-quit, yung dugo merong nagbigay sa iyong kasalanan, tapos ikaw mag-quit. Amen us. Nakakalungkot po yun. Amen. No? Right. Hey you! Quit. Shame on you! Amen. Kung mag-quit ka, yung banal na dugo ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo binigay sa iyo para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, tapos mag-quit ka. Amen. Good. Shame on you! Hey you! Tagal na po tayo mga kapatid sa Kristiyano, tapos mag-quit ka. Yung dugo ni Yesu Kristo, binigay niya para sa iyo, tapos mag-quit ka. Nakakalungkot po, marami pong Kristiyano ngayon ganyan. Consider the cross, mga kapatid. No? Kaya sinabi po dito sa verse 20, mapapansin po natin yung banal na dugo ng ating Panginoon through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Malaking bagay po yung dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Consider the cross. Amen. Matthew chapter 20 verse 28. Matthew 20:28, ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 20 verse 28. Tingnan palagi natin. No? Palagi nating alalahanin sa ating buhay Kristiyano ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? Sabi po nila, marami na puro magsimana santa. Quit. April 1 to 3. Oh, di ba? So malaking bagay mga kapatid, palagi nila, aalalahanin mo lang ba ang Panginoon pagka Simana Santa? No, sir. Aalalahanin lang ba ng tao ang Panginoon pagka mahal na araw? Pag may ganap na. Kailangan po palagi kong inaalala ang Panginoon. Kaya nga sabi, remember thou me. Amen. No? Remember thou me. No? Sabi po ng Bible, in remembrance of me. In remembrance of me. Matthew 20:28. Sabi po dito sa Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, take note, but to minister and to give His life a ransom for many. Kapatid, pumunta ang Panginoon dito, hindi para pag-ministeryohan siya, kundi para mag-ministeryo siya sa mga tao at ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Amen. Tumubos siya sa ating mga kasalanan. Okay, mga kapatid? So, don't quit. Hindi nag-quit ang Panginoon. Tapos, ikaw mag-quit. Huwag tayo mag-quit sa 2026. May mga kapatid na tayo. No? Humihinto na. Nag-quit na. Ayoko na po. Ayoko na. Tumitigil ka na. Pero ang biyaya ng Panginoon, napakahaba sa iyo. Yeah. Amen. Tapos titigil ka. Don't quit, kapatid. Amen. Tingnan niyo po ang Panginoon sa Acts 10:39. Acts 10:39, ano po ang sinabi ng Acts 10:39? Wala, si Apostol Paul, makita niyo po kung paano ang nangyari po, no? Acts 10:39, ano po ang sabi dito sa Acts 10:39? And we are witness of all things which He did both in the land of the Jew and Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Ano ginawa po sa Kanya? No? Sino po yung hung on the tree? Ang ating Panginoon. Namatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung hung on the tree at Calvary. No? Para sa iyo. No? Galatians 3:13.
Galatians 3:13. Ano po sabi ng Galatians? Galatians chapter 3 verse 13. Makita po natin ano po ang nangyari po dito. Lahat ng mga bubuksan natin na talata patungkol po sa ginawa ng Panginoon. Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Sino po yung nakahang on the tree? Sino po yung napako sa krus? Walang iba. Si Yesu Cristo na namatay 2,000 years ago para sa iyo. Eh, Tapos hindi mo man lang maalala, hindi mo man lang i-consider yung ginawa ng Panginoon para hindi ka mag-quit, kapatid. Alalahanin mo palagi ang ginawa ng Panginoon. Amen. Palagi natin alalahanin yung ginawa niya para hindi tayo mag-quit. Palagi iparimay sa atin ng Panginoon na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa mga patay. Tinubos tayo. Binigay ang kanyang banal na dugo. Binigay ang kanyang kalis sa isang anak na sa Yesu Cristo. Tapos tayo mag-quit. Hey you, shame on you. Okay? Matthew 27 verse 40. Ano po ang sabi ng Matthew 27 verse 40? Ang sabi po sa Matthew 27 verse 40, and saying, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross. No? Ito yung yung isa sa mga ito po yung sinasabi ng tao, no? Kung ikaw talaga ang Misaya, bumaba ka dyan at iligtas mo yung sarili mo. Iligtas mo sila at iligtas mo yung sarili mo. No? Ito yung pagkano ng tao sa kanya, no? Pambabastos ng tao sa kanya. Kung ikaw talaga ang Misaya, iligtas mo ang sarili mo. Bumaba ka dyan at iligtas mo ang sarili. Eh kung bumaba nga ang Panginoon, baka mabigla siya. Paano kung bumaba yung Panginoon? No? Baka mabigla siya. Nakapako ang Panginoon, biglang bumaba. Di mamangha siya na nakapako siya tapos bigla bumaba. Mga pilosopo no? Alam na nga nila nakapako, para sa kanila yon, para sa atin yon, sa katubusan natin, tapos sasabihin pa, kung ikaw talaga ang Diyos, bumaba ka dyan at iligtas mo yung sarili. Ang pamimiloso po yun. Bastos na. Oo, bastos yun. Yun yung pambabastos sa Panginoon. Amen. No? Hindi na lang nirespeto yung ginawa ng Panginoon sa Kanya, na tumubos yung Panginoon natin sa Kanya, sa atin. Tinubos tayo. Tapos sasabihan mo pa yung Panginoon, kung ikaw talaga ang Panginoon, bumaba ka dyan at iligtas mo yung sarili mo. Diba? Talagang pamabastos yun ng tao. Kaya marami pong ganyan mga tao ngayon, mga kapatid. Opo. Pero, huwag natin hayaan mga kapatid, na yun maging dahilan para kayo mag-quit. Yun ang maging dahilan para hindi ka mag-quit. Amen. Yung ginawa ng Panginoon. Na sa kabila ng siya'y binastos, no? Niyurakan ng kanyang pagkatao, no? Siya po ay pinahirapan ng mga Roman soldiers at ng mga ibang Hudyo, hindi po siya nag-quit. Amen. Kaya hindi dapat tayo mag-quit. 2026 mga kapatid, hindi natin alam kung mamaya darating ng Panginoon. Tapos nag-quit ka, sayang yung pinaghirapan mo sa mga taon. Sayang yung mga reward mo. No? Sa langit ka, yes, sa langit ka, pero sayang yung mga reward mo na dapat mo makamtan. Kasi tumigil ka. Kaya sabi ng Bible, no, ang gantimpala, whether it be good or bad. Naayon niya sa ginawa mo sa pinagpagalan natin dito sa lupa. Ang gantimpala po ay ibinibigay sa mga nagtrabaho. Hindi sa mga hindi nagtrabaho. Tandaan po natin yun, ha? Yung reward o gantimpala binigay sa mga nagtrabaho. Hindi sa mga hindi nagtrabaho. Okay? So, doon po tayo mga kapatid. Another, dito sa verse 42.
Talong tayo ng konti. Matthew 27 verse 42. He saved others himself. He cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross. No? Talagang pambabastos po sa ating Panginoon, and we will believe him. Maniniwala ka lang kung siya, paano kung bumaba nga ang Panginoon? Magtaka sila. Hindi na lang iniisip nila, mga kapatid, kung bakit namatay, may purpose po ang Panginoon kung bakit siya napako sa krus. Para tayo po ay mapatawad at iligtas ng Panginoon sa kapahamakan sa impyerno. Pero pinipiloso po pa nila at pinapastos. Kung ikaw talaga yan, bumaba ka niya. Sabi niya, no? Verse number 42, He saved others. No? Niligtas niya ang iba. Dinala niya sa langit. No? Pero ang kanyang sarili, hindi niya maligtas. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross. Kung siya ay hari ng mga Hudyo, bumaba siya dyan, sa cross na yan, ano sabi dito? And we will believe him. Maniniwala kami. Ibig sabihin, ganun ba lang, to see is to believe lang ba tayo dapat? No! Believe is to see. Yun po ang dapat, magtiwala tayo, kahit na hindi po ginagawa ng hindi pa nagagawa, magtiwala ka. Kung hindi pa nangyayari, magtiwala ka sa Panginoon na magagawa niya. Amen. Amen. No? Kasi ang tao po, to see is to believe eh. Kahit ngayon, nangyayari po yan. Na ang tao, naniniwala sa nakikita niya. Hindi siya naniniwala o nagtitiwala sa mga hindi niya nakikita. Ang tanong, yung hangin ba nakikita mo? Yung utak mo ba nakikita mo? Yung utak pa natin nakikita natin? Hindi po. Pero naniniwala tayo may utak tayo. Tama? Naniniwala tayo may utak tayo eh. Ganun din dapat sa Panginoon. Kung naniniwala tayo may utak tayo, maniwala tayo na may Diyos. Pero sila mga kapatid, hindi sila naniniwala. Maniniwala lang sila pagka ang King of the Jew, ang Panginoon ay bumaba sa krus. Hindi sila naniwala na siya ang Diyos, ang tagapagligtas, ang Bisaya. Consider the cross, kapatid. Don't quit. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong mag-give up. Sa taong 2026, mga kapatid, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvario 2,000 years ago. Amen? Ano po sabi niya ng John 19:17? John 19:17. John 19 verse number 17. Ano po sabi po dito sa John chapter 19 verse 17? Sabi po dito, and he bearing his cross, tignan niyo po ha, dala-dala niyo po, pasan-pasan niyo po ang cross, went forth into a place called the place of skull. Alam niyo po ang Calvary, ang ibig sabihin ng Calvary o Calvario, place of skull, lugar ng mga bungo. Bakit po lugar ng mga bungo po ang Calvary? Sapagkat marami na pong napatay doon. Kaya kalat-kalat na lang po yung mga skull po doon, na mga ipinapako sa krus. Doon po kasi talaga yung baksakan ng mga kinukrusify, pinapako doon sa Golgotha o Calvary. Kaya tinawag siyang place of skull, which is called in the Hebrew, anong tawag? Golgotha. No? Pangalan po ng Calvary na yun, Golgotha sa Hebrew, which is place of skull. Amen? So, kita po natin, doon po napako ang ating tagapagligtas para sa iyo at sa akin. Tapos mag-quit ka. Nakakaya naman. Hey you! Shame on you pagka nag-quit ka. Nakakahiya po sa Panginoon. Matagal ka ng Kristiyano, bigla kang nag-quit. No? Kailangan mo bumalik sa Panginoon. Pagka nag-quit ka at namatay ka, sayang. No? Okay lang sana kung nag-quit ka, nagbalik loob ka. Pero kung nag-quit ka, nagpatuloy ka na sa kamunduang ito, biglang namatay, sayang ang ginawa mo.
na pagpapagal sa Panginoon. No? Masasayang lang po yun. Tingnan niyo po, sa Olympic, kahit na po yung mga huli na lumalaban sa takbuhan, bakit kailangan nilang i-finish yung kanilang takbuhan? Kasi ipinadala sila ng kanilang bansa para lumaban. Pagka hindi sila nag-finish line, quitter sila. At nais ng Panginoon tayo hindi maging kagaya noon. Sa ating buhay Kristiyano, may mga takbuhin tayo na dapat nating tapusin. Amen. At hindi tayo maging quitter. Amen. Because quitter is a loser. Isa. So kailangan tapusin tayo sa bawat takbuhin, meron tayong mga hindrances yan, mga barriers yan, mga hindrance, mga harang, no? Mga problema sa buhay, pero kailangan move on tayo. Amen. Go, moving forward. Amen. Diba? Amen. So kailangan takbuhin. So, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po dapat, hindi po tayo tinitigil. Kahit na po mahina, kahit na po bagal-bagal po yung ating takbuhin, yung ating mga ginagawang pagtakbo, katulad ng pagong, ano nangyari? Nag-finish si pagong. Amen. Kahit na mabagal kang kumilos, o mabagal yung takbuhin mo sa iyong buhay Kristiyano, basta tuloy-tuloy ka rin, Amen. mapipinis ka sa line. No? Kung tayo maging katulad ni Monkey, si Conejo, si Matching, no? O si Juan Tamar, yun po ang nais ng yun po ang hindi nais ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, magpatuloy tayo. Huwag tayo mag-quit. Kaya nga po yung sa Barcelona, ito yung naging madalas nung na-replace. Yung lalaki po na hindi pinanglabas sa Barcelona, siya po ay nagkaroon ng injury sa kanyang pagtakbo. Nagkaroon ng injury. At hindi po siya makatakbo na maayos. Anong nangyari? Yung tatay niya na nanonood, sinamahan po siya. Binuwat po yung kanyang anak hanggang sa maka-finish line po sila. Amen. At sino yun mga kapatid? Sa buhay natin, mayroong mga pagsubok, problema, ang tutulong sa atin ng Diyos. Amen. Para alalayan tayo at tapusin yung mga problema natin. Preaching. Yung pong nais ng Panginoon, kaya kailangan po tayong huwag mag-quit. Amen. Meron po tayong kasama ang Panginoon. Panginoon, tama po. No? Minsan po nangyayari po kasi nagiging materialistic po tayo. Amen. Wala tayong ano yung kakainin natin mamaya, ano yung may problema mo pa yung kinabukasan, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. O mamaya kung buhay ka pa. Preach on. Pero kung ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon sa araw na ito, yung problema bukas, ang sabi, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what shall bring forth. Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas eh. Ngayon yung intindihin mo, hindi yung bukas. Isa nangyayari, nag-aalala ka sa kinabukasan eh. Ano kaya iluluto natin? Ano kaya yung ating hapong kakainin? Ano kaya yung pagtitinda ko? Ano kaya yung gagawin ko sa negosyo? Ano kaya gagawin ko sa trabaho? No? Pero nandito ka ngayon, Amen. yung bukas, ang iniintindi mo, mamaya patay ka na pala. Problema mo yun. Malaking problema yun. No? Kaya kailangan mga kapatid, itong munang araw. Amen. Natin. Amen. Araw muna ngayon, bago susunod na araw. That's right. No? Kailangan po makita po natin yun. Okay? 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. Ano po sabi ng Bible sa 1 Corinthians 1:18? 1 Corinthians 1:18. Mga bata, huwag lakad ng lakad, ha? Sabi ng Bible, for the preaching of the cross, nakita niyo po yung cross, ha? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kaya tayo nangangaral mga kapatid, at the cross, kumakanta tayo, nangangaral tayo, kumakanta tayo patungkol sa cross. Malaking bagay, maalala palagi natin yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago para hindi ka mag-quit sa iyong buhay Kristiyano. No? Number one, consider the cross. Before you quit, i-consider mo
ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Huwag mong hayaan o wala palagi yan. Kasi magbibigay sa iyo ng encouragement. Panginoon, hindi ka nag-give up nung ikay napako sa krus. Hindi rin ako mag-give up. Hindi ka tumigil, hindi ka uminto, nagpatuloy ka hanggang sinabi mo, finish, it is finished. Ganun din po, hindi ako titigil sa paglilingkod sa iyo. Hindi ako titigil sa 2026. Hindi ako titigil sa 2027. Hindi ako titigil taon-taon. Magpapatuloy ako. Keep on! Yes, keep on the firing line. Keep on the firing line, kapatid. No? Kailangan po na keep on, press on for the mark, for the prize of the high calling of God. Amen. Number 2, dito na tayo. Consider the convert. Buksan po natin dito sa James chapter 5 verse 20. Consider. Huwag kang mag-quit. Before you quit, consider the convert. Mga kapatid, i-consider mo na meron kang nadala sa Panginoon. Yung naakay mo, kahit iisa lang po yan, na kung saan dinala mo sa Panginoon, yan ay nagpapatuloy, ini-encourage mo, yan ay magbibigay sa'yo ng encourage para hindi ka mag-quit. Kayo po, alam ko po sa inyo, meron po kayong mga nadala sa Panginoon. At yung nadala nyo sa Panginoon, yan ang magbibigay sa inyo ng encouragement para, hindi kayo mag-quit. Consider the convert. Kapatid, sabi dito sa James chapter 5 verse number 20. Ano po ang sabi ng James chapter 5 verse 20? Let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul. No? Nakita niyo po? Shall save a soul from death and shall hide a multitudes of sin. So makikita niyo po mga kapatid, yung na-convert mo, nadala mo sa Panginoon, yan ay hindi na patungo sa impyerno. Amen. Nadala mo, na-encourage mo, nakakilala sa Panginoon, yan ang magbibigay sa iyo ng encourage para hindi ka mag-quit din. Preach on. Dahil meron kang nadala. Nakakalungkot sa mga nagdala, sila pa nag-quit. Tama. Yung dinala nila ang nagpatuloy. That's right. Nakakalungkot po sa gano. Correct, sir. Amen. Nangyayari po yun. Amen. No? Yung dinala ang nagpatuloy, yung nagdala, wala na. Mas maganda po, yung nagdala, hindi mag-quit. Kasi magiging encouragement sa kanya, yung dinala niya. Yung dinala yung na-convert na Kristiyano. No? Amen. Kaya malaking bagay po mga kapatid, pag ikaw ay merong naidala sa Panginoon, tingnan mo na lang yung nadala mo sa Panginoon para hindi ka mag-quit. Amen. Tama po? Encouragement yun sa iyo eh. That's right. Salamat Panginoon. Itong dinala ko po sa inyo, nagpapatuloy. Praise God. Kailangan hindi ako mag-quit kasi nagpapatuloy itong dinadala ko sa iyo. Glory. Yay. Tama po? So mga kapatid, before you quit, consider the convert. That's right, sir. Consider mo. No? Kaya bakit po ako mag-quit? Eh, meron akong mga nadala. No? Magiging encouragement sa iyo yan. Nadala mo mahal mo sa buhay, nadala mo yung asawa mo, nadala mo yung nanay mo, nadala mo yung kapatid mo. No? Encouragement niya sa iyo para hindi ka mag-quit. Right. Amen. Dito may mga mahal tayo sa buhay, nadala natin. No? Marami po. Kaibigan. No? Amen. Boyfriend sa girlfriend. Nadala mo. Papa mo. Encouragement. Papa mo daw. Amen. No? Kaya huwag po tayong mag-quit. Kasi merong nagdala sa iyo. At yung nagdala sa iyo, hindi dapat mag-quit. At yung dinala mo, hindi ka dapat mag-quit kasi yung dinala mo, nagpapatuloy. Ikaw, huwag ka mag-quit kasi nagpapatuloy yung dinala mo eh. Amen. Okay? Kasi pag ikaw ay nag-quit, yung maano mo pa siya, kahatak mo pa yung dinala mo sa Panginoon. Amen. No? Pero meron naman po, yung dinala mo sa Panginoon, matibay pa sa iyo. Amen. So, case to case din. So, ayun sabi, Matthew 18 verse 3. Ano po sabi ng Bible sa Matthew 18 verse 3?
Sabi dito sa Matthew 18 verse number 3, and said, verily I say unto you, except ye be converted and become as a little children. Sino po yung little children na tinutukoy? Tayo mga Kristiyano. Okay? Ye shall not enter into the kingdom of God. So ikaw kapatid na na-convert, tinawag tayong little children, no? So sabi diyan, ye shall not enter into the kingdom of God pag hindi ka talaga na-convert. So yung mga na-convert, mga kapatid, ay kapatid natin sa Panginoon, yan ang magbibigay sa atin ng courage, ng lakas ng loob para hindi tayo mag-quit yung mga nadala natin sa Panginoon. No? Yan po yung tinatawag na bunga ng iyong paglilingkod. The fruit of your labor. Kailangan namumunga po ang anak ng Diyos. At para tayo mamunga, mag-akay tayo ng kaluluwa. Mag-solwin po tayo. Sabi sa Proverbs chapter 10, Proverbs 3, he that wins souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay magiging wise. Ginagawa ng Panginoon na matalino. No? So makita po natin yan. Acts 16:31, alam na po natin yan. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ano ginawa po dito? Sa Acts 16:31, di ba? Dinala po ni Paul and Silas yung Philippian jailer. No? Ano ang ginawa pa? Naging encouragement kay Paul and Silas na kahit sila ay nakakulong, mayroon silang nadala sa Panginoon. Amen. No? Consider the convert. Kino-consider ni Apostol Paul at ni Silas na meron silang nadala na win soul sa Panginoon kahit na sila'y nasa bilangguan. Naging encouragement kay Paul and Silas na hindi sila mag-quit, na kahit na sila'y nasa kulungan, mga kapatid, dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi sila tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi sila nag-quit para ipangaral ng Panginoong Jesucristo sa mga tao at may nakakilala. Philippian jailer. Hindi lang yung Philippian jailer yung tagapagbantay, pati yung household. Yung pamilya po ng Philippian jailer nakakilala. Diba sa verse 31, basahin po natin, nakakilala ba yung kanyang mahal sa buhay? Yes! Sabi diyan sa Acts 16:31. Sabi diyan sa verse 31 and 32. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So ang kaligtasan hindi po package. Ang kaligtasan po individual. Yan napansin nyo, may kama, thou shalt be saved. Siya muna, and thy house. Susunod yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi pag naligtas yung isang tao, kasama na rin po yung pamilya. No! Pag naligtas yung isang tao, individual. No? Kanya-kanya po rin kasi ang accountability. Pero ito yung verse 32. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and was their stripe, and was baptized, he and all his. So, ibig sabihin, sila rin po yung nabautismo. Nang sila'y nakapakinig, nakakilala sa Panginoon, binautisman din po sila. Nang unang kaligtasan bago yung bautismo. Okay? So makita natin yung tinatawag. Ano pa sinabi ng Matthew 28 verse 19 and 20? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ano yun? Discipleship. No? Discipleship. Hindi disciple chicks. Amen. Yung iba kasi sa mga churches, no? Nagdi-disciple chicks. Hindi disciple chicks, discipleship. Amen. Pag-aakay ng kaluluwa. No? Dinadala mo sa Panginoon. Evangelism. Evangelism yun. Hindi evangelical. No? Hindi evangeligaw. Disciple chicks, hindi evangeligaw. Discipleship, saka evangelism. Amen. No? Kaya yun po makikita natin. Tingnan niyo po, si Paul, sino inakay niya? Si Timothy. Amen. Si Jesus Christ, dinala niya, si Samaritan woman. Si Andrew, yung kanyang kapatid, si Peter. Amen.
No? Si Felipe Angelo at ang dinala niya, yung kanyang household. Ikaw, sino dinala mo sa Panginoon? Amen. No? Don't quit. Consider the convert. Ang kapatid, pag may nadala ka sa Panginoon, hindi ka magiging, tignan mo na lang yung dinala mo sa Panginoon, nagpapatuloy. No? Tignan mo na lang. Kung hindi, alam niyo po, encouragement mga kapatid, pagka nandito kayo, encouragement sa pastor. Yes. Amen. Na nagpapatuloy din po ang pastor dahil nakikita ko kayo. Praise God. Yan ang kasiyahan ng pastor pag nakikita yung mga kapatiran, ang miyembro ng church na umaatin, nagpapatuloy, encouragement po yan para hindi mag-quit ang pastor. Amen. Totoo po yan. Lahat ng pastor, encouragement po ang miyembro pagka nagpapatuloy po tayo. Patuloy. Amen? So, salamat po. Patuloy po kayo magpapatuloy. Tayong lahat magpatuloy. Number 3, consider the crowns. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Pakibasa nga po. 2 Corinthians chapter 5. Pansinin po natin, may gantimpala pagdating ng panahon. Sa judgment seat of Christ, kapatid, ikaw at ako ay gagantimpalaan ng Panginoon. I-consider mo ito. Huwag kang mag-quit. Huwag kang sumuko. Huwag kang titigil. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. Okay, di ba? Ang ganda po dyan na sinabi, no? Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Basahin natin 1 Corinthians chapter 3 verse number 13 and 14. Atras tayo ng konti. No? Yan yung mga rewards. No? Pero gagantimpalaan tayo whether it be good or bad sa ating mga ginawa na mabuti man o masama. Okay? Good or evil. So, ano po sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 14? Pakibasa nga po. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 and 14. Word. 1 Corinthians 3, 13 to 14. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he has built upon, he shall receive a reward. Amen. Diba? He shall receive a reward. No? Crowns. Meron pong crowns. Meron din pong iba't iba pa bukod sa crowns. Pero pagka yun po yung ating ginawa, no? Pwede rin maglaho dahil sa apoy. Ilalagay, sabi niyan, no? Revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. No? So makita po natin, depende po yan sa ginawa po natin dito sa lupa. Kaya sinabi dyan sa verse number 12, now if anyone build upon this foundation gold, silver, precious stone, yan po ay mga hindi nasusunog. Pero itong mga tatlo, wood, hay, stubble, nasusunog. Amen. Meaning mga kapatid, darating ang araw, pag tayo po ay tumigil, nag-quit dito, yung ating mga ginawa, no? Mawawala ng saysay. Nasusunog. Bakit? Hindi ka na nagpatuloy sa Panginoon. Amen. So, yung faithfulness, kailangan po natin. Continue daw. Don't quit. Huwag po tayong tumigil. Pag tumigil ka, sayang yung reward. Di ba? Kaya nga, in-expression ko sa inyo, yung mga tumatakbo sa mga takbuhin, sa mga Olympics, hindi sila pwede tumigil kasi wala silang gantimpala. Amen. No? Kahit na yung mga huli na doon, meron pa rin po yung reward. Replace. No? Mayroon pa rin binibigay na reward sa kanila yung mga bansa nila na dinala po sila sa labanan. Olympic. Yes, sa Olympic. Sa Barcelona Olympic, mga ganyan. Di ba? Kaya yun po. Kaya kailangan po tayo magpatuloy. Crowns, mga kapatid.
Alam naman po natin na may crowns po. Ano po ang sabi ng Bible? There are 5 crowns in the Bible. Crown of righteousness. Usan po natin dito sa sa 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8, pakibasa nga po. Pansinin natin isang crowns dito, crown of righteousness. 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. Yeah. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but into all them all that love his appearing. Pansinin niyo po, that love his appearing. Ibig sabihin ng crown of righteousness, yung mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon sa rapture time. Hello? Amen. Yan po yung love is appearing, yung kanyang pagdating. Ikaw ay meron ng crown of righteousness. Yay! Naghihintay ka na siya'y darating at para tayo ay kunin niya papunta sa kanyang kaharian. Love is appearing. Yung word na yun, crown of righteousness. Number 2, makita rin po natin yan, Titus 2:13. Bigay ko po yung ibang mga verses para hindi, for the sake of time. Titus 2:13. Now looking for the blessed hope, yung blessed hope yung which is rapture, and the glorious appearing of the great God. 2 Timothy 4:1, sama nyo na rin po yan. 1 Peter 1:7, saka 1 Timothy 6:14. Yan po yung mga crown of righteousness. Number 2, crown of life. James 1:12. Ano po sabi ng James 1:12? Pakibasa nga po. Come on. James 1:12 sabi diyan, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Pangalawang crown, crown of life. No? Meaning, mga kapatid, ang crown of life for resisting temptation. Mga kapatid, pagka meron kang, ikaw ay tinutokso ng mundong ito, nire-resist mo, halika dito, Tatay Willie, inuman tayo. Pressure! No? Ikaw, nire-resist mo yung, ay, pasensya na, hindi na ako uminom. Dati uminom ako, pero ngayon, dahil ako'y nasa Panginoon na, hindi na ako uminom. Nire-resist mo, meron po yung crown. No? Hindi ka na iinom sa tukso. Hindi ka na makikiayo sa tukso ng mundo. So, meron ka ng tinatawag na crown of, sabi dyan, crown of life. Yun po yun, for resisting temptation or dying as a martyr. For Christ. For Christ's sake. No? Revelation chapter 2 verse 10, sinabi rin po yan, crown of life. Ano po sabi ng Revelation chapter 2 verse 10? No, yung mga martyr, yung mga nagbigay ng kanilang buhay para sa Panginoon. Yan yung pangalawang crown of life. Crown of life, number 1. Number 2, crown of number 1, crown of righteousness. Number 2, crown of life. No, number 2, crown of life for resisting temptation. Ano sabi ng Revelation chapter 2 verse number 10? Sabi po dito sa verse number 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Pangalawang crown. Crown of life. For resisting temptation. Number 3, incorruptible crown. Look, dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Pakibasa nga po. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 down to verse 27. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 9? No? 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. And everyone that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. That I therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Yes. So ano pinapakita dito mga kapatid? For faithfully running the Christian race. Amen.
and controlling your body. No? So makita po natin na yung discipline, no, ng Kristiyano. Pagiging disiplina ng Kristiyano. Hindi tayo maging worldly song, no? Hindi tayo maging worldly Christian. Hindi tayo maging karnal, no? Hindi tayo makamundo. Set your affection on things above, not on things on the earth. No, sabi po ng Bible, lay not up yourselves treasures in heaven. No? Lay not up for yourselves treasures in heaven. Doon po dapat nakatuon, nakapokus ang ating sarili sa makamalangit na bagay. So sabi sa sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No? So wag po nating mahalin ang mundong ito. Sabi sa Romans chapter 12 verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Be not conformed, wag makibagay, wag makiayon sa sanlibutan. Hello? Yan pong nais ng Panginoon. So, incorruptible body. Number 4, crown of glory. 1 Peter 5, 1-4. Ito po yung sa mga pastor. Ito po yung mga preacher. Ito po yung mga teacher na nagpapagamit sa Panginoon for being faithful minister. Amen? Hindi lamang po pastor ito, pati teacher. No? Kaya nga yung pinag-aralan natin dito, yung babae pwede maging teacher. Pwede kang bigyan ng ng crown of glory sa pagiging faithful mo sa Panginoon. Kung ikaw ay faithful na teacher, nagtuturo ka sa Panginoon, para sa pangalan ng Panginoon, tinuturuan mo yung mga bata, crown of glory yun. Pastor, preacher, teacher, for being a faithful minister. 1 Peter 1-4, pakibasa nga po. Ano po ang sabi dyan? 1 Peter 1-4, ano po ang sabi dyan? 1 Peter 1-4. Sabi dito, 1 Peter chapter 5, 1-4. Sorry. The elders which are among you, I exhort who am also an elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be. 1 Peter chapter 5 verse 1-4. Feed the flock of the God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. So makikita niyo po yan. Yan po ay for being a faithful minister. Kung ikaw ay nagpapagamit para sa gawain ng Panginoon, teacher ka man, pastor ka man, preacher ka man, meron kang crown of glory for being a faithful minister. No? And the last, crown of rejoicing. Ano po ito? Yung pag-aakay ng kaluluwa. Kapag palagi po tayo nag-aakay ng kaluluwa, meron tayong matatanggap na crown of rejoicing for leading people to Jesus Christ. Amen? 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. 1 Thessalonians chapter 2 verse number 19. So panglima po yan, crown of rejoicing. 5 crowns po yan. Tapos ayaw mo pa? No? Tapos pag-quit ka, huwag ka mag-quit kasi may crowns na naghihintay sa iyo at sa akin. Huwag tayo mag-quit this 2026. Huwag ka mag-quit. Merong crowns na naghihintay sa iyo. Magpatuloy ka sa Panginoon. Maglingkod ka ng tapat. At hindi ka magsisisi. Isang araw, harap ka sa Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. No? Dahil ikaw ay nagpagal dito sa lupa, matatamo mo ang gantimpala na ibinibigay sa ng Panginoon. 1 Thessalonians 2:19. Ano po sabi diyan? 1 Thessalonians 2:19. Pakibasa nga po. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Amen. Oh, nakita niyo po? Crown of rejoicing. For what is our hope? Ang hope natin ang pagdating ng Panginoon, no?
or joy, no? Mayroon ng hope, pag-asa at kaligayahan, or crown of rejoicing. Nagtatanong po dito, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Kaya nga pagdating ng judgment seat of Christ, mga kapatid, no? Kasi ang rapture, pagka na-rapture tayo, sunod-sunod yan, package. Judgment seat. Yung judgment seat of Christ, rewarding na. Yeah. At ikakasal tayo, marriage supper of the Lamb. Yung tatlong yan, magkakasama yan. Okay? May nangyayari sa taas, dito may nangyayari tribulation. Simultaneous yan. So maganda na nandun tayo sa taas, lahat. At meron nangyayari, rewarding time. No? Yung crown of rejoicing. Ano yung number 1? Crown of righteousness. So yung crown of rejoicing for leading people to Jesus Christ. Amen. For leading people to Jesus Christ. No? Crown of righteousness, crown of life, incorruptible crown, crown of glory, and crown of rejoicing. Okay? So yan po yung pangatlo. Pangapat na po. Consider the comforter. Kapatid, i-consider natin yung comforter. Sino yung comforter? Walang iba, ang banal na Espiritu. John 14 verse 26. No? John 14 verse 26. Huwag po tayo mag-quit. I-consider natin yung banal na Espiritu. Nangungusap palagi sa atin ang banal na Espiritu. Na tayo po ay inuudyokan. Huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-give up sapagkat ang banal na Espiritu ang ating comforter. Amen. Ano ibig sabihin ng comforter? Tagapag-aliw. May mga pagsuliranin man tayo, hirap sa buhay, pero mayroong aaliw sa iyo. Aaliw sa atin. John 14 verse 26. Ano ang sabi ng Bible? John 14 verse 26. Pakibasa nga po. John chapter 14, verse 20. Yes. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yes. He shall teach you all things and bring you all things to your remembrance. Amen. Palagi po siyang magtuturo at ipapaalala sa atin yung mga nababasa natin dito sa Bible. Amen. No? Teach all things and bring all things to your remembrance. Yung mga nabasa mo dito sa Bible, siya nagpapaliwanag sa iyo. No? Ipapaalala sa iyo yung mga binasa mo. No? Nagme-memorize ka. Pag malaking bagay po memorization. Para pagka nakalimutan ka, papaalala sa iyo ng banal na Espiritu yung na-memorize mo. Amen. No? Malaking bagay po yun. Bring all things to your remembrance. Okay? So, dagdag nyo na lang po yung John 15:26, Romans 8:16. Ano sabi po sa Romans 8:16? Pakibasa nga po Romans 8:16. For the sake of time, Romans 8:16. Romans 8:16, the Bible says, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Okay, anak tayo ng Panginoon kasi may banal na Espiritu na nangungusap sa atin. Pag ikaw ay may udyok ang banal na Espiritu sa iyo, meaning, anak ka ng Diyos. So malaking bagay siya yung comforter. Nagko-convict siya, may conviction sa atin, sa Espiritu natin, sa banal na Espiritu. Okay? So, John chapter 16 verse 13. John 16 verse 13. John 16 verse 13. Ang sabi po din, howbeit, when He, the Spirit, o yung banal na Espiritu of truth is come, He will guide you in all truth. Tingnan niyo po, siya ang mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Kaya nga po yung banal na Espiritu, siya magpapaliwanag sa iyo sa mga hinaharap. Kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Okay? Dagdag niyo po yan. John 16, Philippians chapter 2 verse 1, 2 Thessalonians 2:16, Philippians 1:7, ilagay niyo na lang po ano? Hebrews chapter 6 verse 18, 2 Corinthians chapter 1 verse 5, Romans 15 verse 5. Dami kasing verse nito eh. Kung isa-isay natin. So, yung mga talata lang na ibigay ko sa inyo. No? Isulat nyo na lang po.
Then doon tayo sa sumunod. Consider the coming of the Lord, which is the rapture. No? The rapture. 1 Thessalonians 4:13 verse 18. 1 Corinthians 15:55. No? So yung panglima, consider the coming of the Lord. Ito po, maganda. John 14 verse 3 and 5. Yeah, consider the coming. Mga kapatid, huwag kang mag-quit kasi gusto mong ma-rapture ka. Every time, mga kapatid, pag tayo po ay pagka gusto mong mag-quit, huwag mong alalahanin mo yung pagdating ng Panginoon para hindi ka mag-quit. Para hindi mangyari mag-quit ka, alalahanin mo yung alalahanin mo yung pagdating ng Panginoon, yung rapture. Para hindi tayo mag-quit. No? Consider the coming of the Lord, which is the rapture. Ano sabi ng John 14 verse 3 and 5? If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. I will come again. Babalik ang Panginoon at para ikaw at ako, kukunin niya at dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. No, yun po ang nakita po natin sa verse 3. And whether I go, you know, and the way you know. Dito sa John 14 verse 3. John 14 verse 3 and 4. No? Yan po yung sinabi po dyan. Saka sa Titus 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. 2 Thessalonians 5:9. No? We are not appointed as to wrath. Hindi tayo nakatakda para sa tribulation. Nakatakda tayo sa rapture. Amen? Consider the chastisement. Mga kapatid, yung pagkastigo. Alam niyo yung chastisement? Napag-aralan natin kung yun natatandaan. Bakit tayo chine-chasten ng Panginoon? Dahil mahal niya tayo. The Lord loveth whom He chasteneth. Hindi tayo kinakastigo ng Panginoon dahil tayo po ay galit siya sa atin. Kinakastigo tayo ng Panginoon, chine-chasten tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Di ba? Yun yung pinag-aralan natin. Kung yun natatandaan, no? Yung pang-anim, consider the chastisement. Dahil sinabi ng Bible, because He loves us. Sabi sa Proverbs 3:11, Hebrews 12 verse 6, bakit tayo chine-chasten ng Panginoon? Because tinuturuan tayo maging obedient, to teach obedience. It is for our good. No? Because there is hope to keep us from destruction. No? So yung ating mga napag-aralan, yun po yun, na hindi tayo kinakastigo ng Panginoon dahil hindi niya tayo mahal. Kinakastigo niya tayo dahil mahal niya tayo. At gusto niya tayong i-correct. Gusto niyang i-ayos yung buhay natin. Okay? And the last, mga kapatid, dito na po tayo, no? Consider. Dito po tayo yung pamuli. Ano yung una? Consider the cross. Consider the cross. Consider the convert. Consider the crowns. Consider the comforter. Consider the coming of the Lord. Consider the chastisement. And consider the children. Ephesians chapter 6 verse 1. Colossians chapter 3 verse 20. Alalahanin natin, tayo po ito. No? Sabi po ng Bible, tayo po yung mga children of God. Na tayo po ay dapat, alalahanin mo, anak ka ng Panginoon. Huwag mong hayaan na mag-quit ka kasi anak ka ng Panginoon. Amen. Huwag mong iisipin na mag-quit kasi pag inisip mo, nandyan ang kalaban. I-destroy ka na. Panghinaan ka ng loob. Pero salamat, anak ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. Amen? So yan po yan. Pang-pito, consider. Don't quit. Consider the children. No? Kaya makita po natin. Sabi po ng Bible, tayo po, little children. No? Meron po sa Bible, sinabi niyan, little children, tayo po yun. Okay, nakuha niyo po yung pito, mga kapatid. Alinaw po, mga kapatid. Don't quit in 2026. Before you quit, consider the cross. Before you quit, consider the convert. Before you quit, consider the crowns. Before you quit, consider the comforter. Before you quit, consider the coming of the Lord.
Before you quit, consider the chastisement. Consider the children. And the last, consider the children. Tayo po yun. So tayo po ay dyan magtapos mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Kapagpalang Diyos, amang banal sa langit, salamat po Panginoon, this 2026, na kami po ay huwag mag-quit. Yes, Lord. Unang-una po sa ginawa mo, Panginoon, napakahalaga ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na para i-remind sa amin na hindi dapat kami mag-quit. Kung ikaw nga po hindi nag-quit, kami pa dapat hindi mag-quit. Salamat po, Panginoon, hindi rin po kami mag-quit. Alalahanin namin, Panginoon, yung mga dinadala po namin mga Kristiyano sa mga tao sa inyo na nakakilala sa Panginoon. Encouragement po ito sa amin, Panginoon. Consider the convert, Panginoon. Alalahanin din namin, Panginoon, yung crowns na mga gantimpala darating ng araw, Panginoon. Gagantimpalaan mo po kami pag kami po hindi huminto. Sasabihin niyo po, Panginoon, well done, thou good and faithful servant, Panginoon, sa mga crowns na ito. Crowns of righteousness, crowns of life, crowns, incorruptible crown, crown of glory, and crown of rejoicing, Panginoon. Salamat po sa mga crowns na ito na isang araw ay mapapasa amin, Panginoon. Kailangan lang po namin hindi mag-quit, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, consider the chastisement, Panginoon. Yung pagkastigo sa amin, Panginoon, hindi dapat kami magalit, bagos disiplinaro po ito sa amin, Panginoon, para makita po namin na kayo po ay nagdidisiplina, Panginoon. Yung pag-ibig niyo po sa amin, pinapakita niyo po. Kinukurek niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay nito. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay nito. Consider the coming you, Lord, na rapture darating ikaw, Panginoon, sa John 14 verse number 3. I will come again, receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Thank you, Lord. Isang araw darating ka na at dadaling mo pa kami sa inyong karing sa langit. Salamat. Salamat po, Panginoon. Consider the children, Panginoon. Kami po, kinukonsider niyo po kami bilang anak niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At salamat po sa mga blessing na punto na ito. Patuloy niyo po kami pagpalain sa aming pagbibigay. Basbasan niyo po ang aming tithes and offering. Ito po ay maging karapat dapat kadugod sa inyong harapan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pag-aawitan. Awit po tayo. Thank you, Lord, for saving my soul. Ready, sing.